Balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagsak presyo ang mga panindang gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ito po ay dahil naman sa naranasan daw pong oversupply ng mga gulay. Sa Guadalupe Public Market sa Makati City, bumagsak na sa 50 pesos hanggang 60 pesos ang pinakamurang klase dito ng repolyo. Ayon po sa tindera na si Nanay Celia. Nanay Celia, magandang hapon sa iyo. Diyan sa may Guadalupe Public Market. Marami umanong aning gulay pero kakaunti ang nasisira dahil naman sa andap. Ito po yung tumatama dyan sa Cordillera, lalo na sa Benguet. Kaya mura ang presyo ng mga gulay sa mga palengke sa ngayon. Abay, kumain tayo ng maraming gulay, hindi ba? Abay, sikat yan ang mga putaheng chapsuy, o di ba? Dinengdeng sa mga Ilocano. Gayon pa man, mas mataas pa rin ito kumpara sa monitoring daw po ng DA na mayroong 35 pesos na presyo ng repolyo sa mga pamilihan sa Metro Manila. Bukod po sa repolyo, ito pa, naglalaro daw po sa 50 pesos hanggang 120 pesos ang presyo ho ng karot. 100 pesos naman ang Baguio beans. 95 pesos to 160 pesos ang puting patatas. 40 pesos hanggang 90 pesos naman ang pechay Baguio. At 30 pesos hanggang 70 pesos naman ang sayote. RH Break Time. Samantala naman umapila po ang Benguet truckers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana'y maiwasan na ang kutungan para hindi na tumaas pa ang presyo ng agricultural products mula po dyan sa area ho ng Benguet patungo ho sa Metro Manila. O nga, kaya kasi tumataas ang presyo ho ng gulay dahil sa patong-patong na ipinapadong po nila pag sila'y nakukutungan sa daan. Ayon po kay Jonathan Lianes, tagapagsalita ng DA Cordillera, may mga traffic enforcer. Abay, dapat napaparusahan itong mga traffic enforcer na wagas. Wagas daw ho kung maningil, mangutong sa kanilang mga truck na may kargang mga gulay. Ayon po kay Lianes, malaki ang singil ng traffic enforcer sa bawat truck. 100 sasakyan pa naman ang bumababa sa Maynila ng mga truck. Meron po dyan mga local government units. Ang sabi po ng ating mga kasama sa Benguet truckers, meron po dyan naniningil mga traffic enforcer dyan po sa Maynila. Ang halaga po 1,500 kada truck ng Benguet trader. Ang membro po ng Benguet truckers dito ay 200. Yung pong bumabagsak dyan sa Maynila ay 100. So, 1,500 times 100 per month. O, ilan na po iyon? Wow. Laki nun, Sino nga itong mga traffic enforcer na ito, Abay, dapat hinahambalos to ng mga mayor, para naman hindi tayo nagdurusa sa mataas na presyo ng gulay. Ay, sus apo. Paliwanag pa ho ni Ginoong Lianes, umapila po ang mga truckers sa Pangulo o mismo kay Pangulong BBM na sila umaapila dahil na ipapasa sa mga consumer, sa mga namimili ho ng gulay, ang ibinabayad nilang kotong sa ilang mga tiwaling traffic enforcer. RH Break Time. Kinandado ho ng Bureau of Customs at ng NBI ang tatlong mga bodega sa Binondo at Divisoria, Maynila matapos ang madiskubreng nag-iimbak po ng mga hinihinalang smuggled na agricultural products. Sa bisa po ng Letter of Authority, nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Customs at NBI sa mga warehouse sa Santo Cristo at Elcano Street sa may Binondo, Divisoria. Dito po na-discover ang tinatayang 5 milyong pisong halaga ng mga gulay
Ayan tulad ho ng broccoli, kamote, bell pepper, bawang at mga prutas tulad po ng mansanas, ubas at orange. Ayon po sa Bureau of Customs, nagreklamo sa kanilang ilang mga magsasaka na naglipa na raw sa mga bodega sa Divisoria maging sa Binondo at sa Maytondo, Maynila ang mga imported at ipinuslit, smuggled na mga agricultural products. RH Break Time. Ipinagbawal muna ng pamahalaan ng pag-aangkat ng poultry products mula naman sa California at Ohio, USA dahil po sa banta ng bird flu. Batay po sa Memorandum Order number 3, saklaw ng ban ng lahat ng mga domestic at wild birds, kabilang po ang poultry meat, ang day-old chicks, ang mga itlog at semen. Dahil po dito itinigil muna ang pagpoproseso sa mga application at pagpapalabas ng sanitary at phytosanitary import clearance. Una po rito, inulat po ng otoridad sa Amerika ang outbreak ng highly pathogenic avian influenza subtype ng H5N1 sa kanilang mga domestic bird doon. RH Break Time. Samantala naman, inaasahan daw pong aabot sa 6.2 trillion pesos ang pambansang budget po ng Pilipinas para sa taong 2025. Ayon po sa Department of Budget and Management, DBM, mas mataas ito ng 432 billion pesos sa 2024 General Appropriations Act na nagkakalaga ng 5.7 trillion pesos. Ayon po kay Budget Secretary Amina Pangandaman, dito hong December 27, 2023 pa lamang ay hiningi na nila sa mga ahensya ng pamahalaan ng kanilang funding request para sa fiscal year 2025. Bukod po dito ay sinabi ho ni Pangandaman na tataasan ang pondo ho ng COMELEC sa susunod na taon para sa idaraos pong 2025 midterm elections. So nga, next year na po yung election. Sana naman hindi matuon ang isipan ng ating mga opisyal sa eleksyon. RH Break Time. Pag-aaralan naman po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahilingan po ni Health Secretary Ted Herbosa na suspendihin muna ang 5% na pagtaas sa PhilHealth contribution. Ito po ang kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil matapos pong humirit si Herbosa kay Pangulong BBM na suspendihin muna ang pagtaas sa premium rates ng ahensya. Ayon po kay Secretary Herbosa, kapag ipatutupad ang suspension, dapat magsimula kung saan ilang porsyento ang kasalukuyang rata. Ayon po sa Health Secretary, hindi dapat biglang tumalon. Yun naman PhilHealth. Pagbutin nyo muna ang inyong serbisyo sa ating mga kababayan kasi saka na muna yung mga pagtaas. Hindi dapat biglang tumalon sa mataas na rate dahil po sa kawawa ho. Kawawa ang inyong mga miyembro, PhilHealth. Lalo na po sa harap ng mataas pa ring antas na pamumuhay natin, mataas ang presyo ng mga bilihin, serbisyo at iba pa. RH Break Time. Hoy, sabay pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Break Time. Nako, abay tuloy pa rin daw po yung protesta ng mga tutol sa PUV Modernization Program. Abay hanggang sa hanggang sa mapilit daw nila o mapwersa nila na magbago daw po ang desisyon ng LTFRB at ng DOTR para hindi na raw ituloy yung PUV modernization. Talaga? Sabi ng gobyerno tuloy na yan. In fact, sabi nga nila pag February 1 at walang yung mga hindi na consolidate na mga jeepney, huhulihin na, kaya yun, mag-ready na raw sa paghuli. RH
break time. Samantala, patuloy pa rin po ang epekto ng shear line sa Davao Region kung saan marami na pong mga lugar dyan ng talagang binaha. May mga insidente po ng landslide. Diyos mio naman no. Abay, libo-libo na ho yung mga kababayan po natin dyan sa Davao Region ang inilikas dulot po ng masamang kalagayan ng panahon. Abay, shear line na ngayon. Ha? Dati-rati, ano lang ha? Ano ba yun? Monsoon ha, southwest monsoon ha. O di ba? Sabi nga La Nina ha, di ba? Ngayon shear line na. RH break time. Yun naman pong sunog sa isang oil mill sa Alaminos, Laguna. Aba, buti naman kahit paano na fire out na po after 3 days. Ano ha? Ang tagal-tagal ano ha? RH break time. Oh, yung pong mga gusto hong makisaya sa Dinagyang Festival sa Iloilo, aba, ready na raw sila doon. At yun pong gun ban, ipatutupad na po yan mula January 19 hanggang January 29. RH 17 lugar sa Pilipinas deklaradong delikado. Wow! Sa mga Canadian National? Abay, bakit? RH Oh, yung may mga Apple dyan. Apple. Naungosan daw ang Samsung sa bentahan ng smartphones. Ganon? Mas malakas ngayon si Mansanas kesa sa Samsung? Ba, talaga lang ha? RH break time. Ano to? Ngayon na ba to, Miss Alia? Ngayon na ba to? Ha? Ayun. Tango mo lang, kailangan ko para i-flash na natin to. O heto. Flash report. Flash report. Yun daw po ang inisyal na kopya ng signature pages na tanggap na raw po ng local offices ng COMELEC. Mayroon tayong mainit-init na balita mula sa COMELEC, RH29 na Boy Gonzales. Boy G! Lakaya Ray, may mga initial na kopya ng mga lagda ang natanggap na ng COMELEC para sa People's Initiative o yung pangangalap ng firma para sa charter change o CHACHA. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa ngayon, hawak na nila yung signature forms para sa People's Initiative mula sa 300 lugar sa buong bansa. Sinabi ni Garcia na ang mga natanggap na forms ng COMELEC ay mula sa Southern Leyte, sa Samar, Agusang del Norte, sa Maguindanao, Maguindanao del Sur, 3rd District ng Manila. Samantala, wala pang formal na petisyon ang nakahain sa COMELEC laban sa People's Initiative. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy siya pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH29 na Boy Gonzales, sa iyong mainit-init na balitang yan. Flash report. Flash report. Pilipinas, ang oras, ganap na po ang alas 4:26 ng hapon. Kaibigan sa buong Pilipinas, ganap na hong alas 4:30 na ho ng hapon. Abay, kumusta na po kayo ngayon pong Miyerkules, ano ha? Simbang Baklaran po ngayon. Ngayon po mga deboto ho ni Mama Mary dyan sa Perpetual Help, ha? Our Lady of Perpetual Help sa Baklaran. Yun. Simbaho nila ngayon. Yun. Abay, ipanalangin ho natin na talagang maging maalwa ng ating buhay dito sa Pilipinas ngayong 2024. RH break time. Pag-usapan muna natin ang presyo ng mga bilihin. Ano ba talaga? Batay sa monitoring ng DTI, sa bagay yung kanina binabalita natin, gulay naman yun ha, nagkaroon ng pagbaba sa ilang mga pamilya dahil nga sa epekto ng andap sa Cordillera, no ha? Nagkakaroon ng oversupply ng gulay. Ngayon naman ay ating alamin ng presyo ho ng mga bilihin sa mga pamilihan, sa lalo na yung may mga SRP, ano ha? Suggested retail price.
magkakaroon ba ng magtaas? Ating alamin sa ating panayam kay Undersecretary Amanda Nograles mula po sa Department of Trade and Industry. Ma'am Amanda, Yusek ma'am, magandang hapon po sa inyo. Si Ray Sibayan sa DZRH Break Time. Magandang hapon po, Sir Ray. Kamusta po kayo? Asek Amanda lang po, sir. Asek ho. Abay, prinomote kayo ni Jackie. Mukhang papunta na rin yata kayo doon. Pero Asek, ma'am, kumusta po ang monitoring ngayon ng DTI sa mga presyo natin sa mga supermarket, sa mga grocery, ho? Opo, ang huling update po natin nung nakaraang linggo po, nung January 12, tayo po ay nag-release ng ating concurrence or approval para sa siyam na produkto na laman ng ating SRP bulletin. Ito po yung mga nag-file sa atin ng Notice of Price Adjustment. Itong siyam na produkto po, bale 3 pong kape, at saka 6 na asin. 6 na asin. Wow. Yung mga kape po, wala naman pong, kumbaga sa presyo, either bumaba po ang presyo or nanatili po ang presyo. Ang pinagkaiba po, naging price adjustment po siya kasi bumaba po ang gramo, ang timbang ng produkto. Yun nga po yung tampok sa balita natin na shrinkflation, no? Na walang pagbabago sa presyo or bumababa yung presyo, pero kumukonte yung nakukuha ng ating mga consumer. So yan na nga po yung naaprubahan kamakailan ng yung mga kape. Asek ma'am, hindi naman kaya maging matabang na yung timpla kapag 3-in-1 coffee na binawasan yung laman. Ha? Yan po ang siniguro namin sa DTI kasi po si Secretary Pascual, binabantayan po natin yung sinasabi nating price adjustment. Kasi po, yun nga po, no, kung hindi man nagbago ang presyo or bumaba yung presyo, pero bumaba ang timbang, effectively, parang nagmamahal yung produkto, parang may price increase na yan. Kaya yan po, tamang-tama, pinail po nila yan sa amin sa DTI at matapos po ang masusing pag-aaral sa kanila pong mga binigay na dahilan, kami po naman din sa DTI, nagko-compute din po tayo, no? Nung mga sinasabi nila kung bakit bababa yung timbang at ganyan po yung presyo. Nakapasa naman po sa amin yung at pumayag naman po kami dun sa minumungkahi nilang adjustment. So, 3 produkto lang naman po ito ng kape. Meron pa pong marami pa pong produkto dito sa ating SRP bulletin. Yung hindi pa po nagbago ng presyo, yung hindi po gumalaw na presyo. So, around 10 po ata for coffee na hindi po gumagalaw ang presyo. So, kung titingnan natin, merong nag-price adjustment na konti, pero mas marami po ang hindi po gumalaw na presyo. Alright. So, ganun din po, yung sa salt po, parang mga 4% lang po yung hinihingi nilang price adjustment. At saka po, idagdag ko rin po, Sir Ray, ito po, huling nag-increase po sila ng presyo, 2018 pa. Kaya po, minarapat na po ng DTI na maaprobahan na rin po kasi nga, hindi sila yung pinakamatataas na items dito sa kategorya na to. Lumebel lang sila, pumantay lang sila dun sa ibang brand and variant in the same category. Parang tayo pa may utang na loob, Asek ma'am, ano? Hindi naman po. Dali natin pinagbigyan yung... matagal na po talaga sila nag-increase. Tapos napakababa, hindi po sila yung pinakamataas. Kumbaga pumantay lang po. At saka po, na-justify naman po nila yung sinasabi nilang pag-increase. Yun nga po, choice naman po ng mga manufacturers na magbago ng produkto kasi syempre ma-affect po yung competitiveness ng produkto nila kung sobrang taas na or sobrang konti na nang nakukuha ng ating mga consumers, sila rin po yung mawawala ng benta. Ilinawin lang ho natin, Asek ma'am, medyo nakakalito lang. So, hindi ho nagbago yung presyo pero binawasan yung laman. May ilan yung binabanggit yung ganon? Ilang produkto yon? Puro kape lang ho ba yun? Tatlo lang po. 3 brand ng kape? Tatlong item po na coffee item. Either 3-in-1 po or yung mga coffee refill po. Hindi ko lang po banggitin yung brand, sir. Wag na. Baka sumikat pa yun. 3-in-1 at saka
coffee refill po na brand, ganyan po yung nangyari. Alright. Nagbaba po sila ng timbang, pero yung presyo na Ganun pa rin. nanatili or bumaba. Lahat po ito, Asek, sa lahat ng coffee products. Tatlo lang po. Ibig sabihin, lahat po ng Tatlo brand. lang. Lahat po ng brand. Hindi po, tatlo nga lang po. Tatlo lang po. Kumbaga, tatlong brand lang talaga. Tatlo lang po talaga. Opo. Marami pa po okay. tayong iba na hindi po gumagalaw na brand at variant po. Ayun. So yung... kumbaga sa kape po, halos parang may 10 pa po ata na hindi gumalaw. Hindi gumalaw ang presyo. Ibig sabihin, Yes, po. hindi rin po ginalaw yung timbang, yung dami. As in, wala rin po talaga pagbabago. 2023 price pa rin po. Ayun, Pero yung presyo, mahal. Hindi po. Hindi, Ganun pa rin po. ganun pa rin. 2023, walang Okay. galawan. No. Bali po, shampoo pala. Sorry, I'll stand corrected. Shampoo. So, tatlo lang po talaga yung may price adjustment sa kape. At shampoo, yung walang galawan mula 2023. At hindi rin po Sandali lang. nag-file sa Asek, amin. nakakalito nga ho nagkaroon ng price adjustment at the same time, binawasan din yung laman ng produkto? Hindi po. Ang nangyari po dito sa tatlong coffee items po ang Opo. pinag-uusapan natin, no? Opo. Dito sa tatlong coffee items, bumaba ang timbang, Yes. nanatili ang presyo. Yun. Bumaba ang timbang, bumaba ang presyo. Ayun. Yan po ang Bumaba ang adjustment. timbang, bumaba ang presyo. Yung isa naman ay bumaba ang timbang, hindi ginalaw ang presyo. Nanatili ang presyo. Opo, Dun yan sa po. tatlo. So pati po yan, sir, kasi nga po, binabantayan talaga ng DTI. Kasi kung sasabihin mo, price increase, price adjustment, ang titingnan mo lang kung yung net price increase gumalaw. Okay. Pero pati yan po, binabantayan siya ng DTI, yung galaw po sa gramo ng produkto. Kasi nga po, pinoproteksyon na natin ang mga consumers. Opo. Pag nangyari yung ganyan, parang nag-increase na rin sila ng presyo. Yung iba hong mga produkto, ma'am, may mga ganito hubang pagbabago? Meron pong mga ibang produkto po, Opo. pero gaya po ng pangako namin sa DTI, hindi po natin pagsasabay-sabayin Okay. yung pag-approve natin. Iisa-isa, bale in batches po. So, para po sa nakaraang linggo, ito lang po, 9 items lang po talaga yung pinayagan natin. Itong parating na linggo, meron pa pong iba pa po, pero ongoing pa rin po yung pakikipag-usap natin sa mga manufacturers regarding the price increase. At saka po, linawin ko lang din po, halimbawa po yung 9 products na sinasabi natin na pinayagan na natin ang price Opo. adjustment. Ano po yung 9 products, ma'am? Bali, 3 kape at saka 6 po na asin. Okay. Ayun lang. Wala nang So, iba. yan po. Yan lang po. Wala na pong iba. Walang gatas, So, yung walang kabuuan creamer. Wala pa po. Wala pa Okay, po. So, oo. ngayon po, kahit na pinayagan na po yan ng DTI, siyempre, up to the manufacturer na po yan, na i-update nila yung price list nila at saka abisuhan yung mga supermarkets and grocery stores. So, hindi po agad-agad. Alright. So, after this, ano pong inaasahan po natin in the next few weeks? Magkakaroon pa ho ba ng panibagong desisyon ng DTI? So, in the next few weeks, kasi po meron pa pong mga nakapending sa amin na 50 plus na mga produkto Dami na pa. for price adjustment. Unti-unti po natin yan i-release. Hindi po natin, katulad po ngayon, siyam lang po. Okay. Tapos tatlong items, 2 produkto lang po, coffee and salt. So, ganyan po yung gagawin nating pacing para po hindi mabigla ang ating mga consumers sa pagtaas po ng presyo. At yun nga po, ibabalita ko rin to, kahit na po na-release na po ng DTI ang approval, katulad ito, nung January 12 pa po kami pumayag, hindi pa po yan, kahit lumabas kayo sa grocery store, baka po yung iba dyan, hindi pa po nila nagiging effective. Kasi syempre, update pa po nila yung price list nila, i-notify pa nila yung mga supermarket and grocery store. So, meron pa pong panahon para makapag-adjust pa po yung manufacturers. Bahala na po sila. Sa inyo pong listahan na ma'am, anong mga produkto kaya ang inaasahan magkakaroon ulit ng price adjustment in the next few weeks? Okay, so in the next few weeks, ang mga nakapending po sa amin ay yung mga canned sardines, yung mga gatas, yung tinapay, instant noodles, asin, tubig, bottled water, yung mga meat po, processed canned meat, mga canned beef, at saka po yung mga condiments
po. Tapos Wow. yung mga kandila, baterya, at saka Aha. po toilet soap. Yun lang. So, So, marami. pero yan po, mangilan-ilan lang po yan. Oo. Pag Oo. in-enumerate po, parang ang dami. Pero kung Oo. tutuusin, sir, ano lang po yan, 29% lang po Ayun, ng oo, SRP bulletin. Alam nyo At naman. saka po, meron Mm. po tayong 71% na hindi po talaga gumalaw. Alam niyo mga ating mga kababayan, makaninig lang ho ng pagtaas nanginginig na ho eh. Tinitingnan na ho yung kanilang mga pera sa Lahat wallet tayo. O di ba? Lahat O, diba? tayo. Di ba lang sana kung ganyan din kabilis yung pagtaas sa sweldo, hindi ba? Ayan. Oo nga So, po eh. oo. Pero kaya nga po yun, ano po, ginagawa po natin Mm. na i-pacing lang po talaga. Yes, unti-unti lang, wag biglaan. Opo. Oo. Asek Opo, ma'am, opo. naku, salamat ho ma'am sa ibinigay sa amin ng oras ngayong pong hapon po. Ano po? Salamat po. Opo, salamat din po. Thank you Salamat so din much, po. ma'am. Ingat po kayo. Kayo din po, ma'am. Si Asek Amanda Nograles, mga kaibigan ng Department of Trade and Industry. So, ano ba masasabi natin dyan? The worst is yet to come. Hindi naman daw ganun katindi, sabi ni Ma'am Amanda. No? RH Break Time. Hoy, sambay po sa mga report natin at iba pang mga malalaking mga balita, mga kaibigan, sa programang Break Time. RH Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:43 ng hapon. Balik po tayo mga kaibigan sa programang Break Time. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, pansamantala si Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! RH Break Time. Heto na po tayo mga kaibigan sa ating pong mga report. Aba! Ha! Galing ka ba rito, Mari Milky? O yung isang sikat na coffee company, si SB. Binawi na raw po ang senior discount cup. Ganon? Ano ba naman yan? Bakit naman? Matapos ipatawag at pagpaliwanagin sa kamera laban sa mga umaabuso sa mga senior citizen at PWD discount. Naku naman, report mula kay RH12, Mari Milky Rigunan. Mari Milky, ano ba nangyari dyan, ha? Ray, napilita ng Starbucks Philippines na bawiin ang paglimita sa paggamit ng 20% discount ng mga senior citizens at persons with disability sa pagbili sa Starbucks. Ito ay matapos ipag-utos si House Speaker Martin Romualdez na imbestigahan ng mga establishmento na nandadaya at hindi sumusunod sa Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010. Sa hearing ng House Committee on Ways and Means na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, humingi ng sorry at inako ni Angela Cole, Operations Director ng Starbucks Philippines, ang kanilang pagkakamali. Ayon kay Cole, inalisan nila ang signage na Senior Discount Cup na mag-a-apply sa one food item and one beverage. Sa pagtatarong ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi sapat ang sorry dahil bukod sa napakamahal ng kanilang kape, hindi dapat inaalisan ng karapatan sa batas ang ating mga senior citizens at PWD. So hindi na Pakinggan natin ang pagtatanong. Okay. Sige, go ahead. Hindi na Mari Milky. limitado. Hindi na limitado. Pakinggan natin ang pagtatanong ni Congresswoman Franz Castro kay Angela Cole ng Starbucks Philippines. Hindi pwedeng sabihin nyo lang na tatanggalin namin yan or ano, yung Yes. damage. I mean, yung ano, Mr. Chair, yung damage na ano dito sa ng mga senior citizen. 'Di ba? Na actually ang mahal-mahal nga talaga ng kape nyo no? Tapos yung ating mga senior citizen, ayaw nyo pang bigyan ng discount. So kailangan eto, Mr. Chair, yung ginagawa natin, parang pinopromote pa natin sila, no? Pero anyway, so dapat hindi nila ginawa. So tanong ko lang, bakit ginawa niyo po yun? Kasi sabi niyo lahat ng establishment naglagay ng ganyan. Yes. So, Yes. kung Thank you very much. wala pang sigurong citizen na nag-complain, senior citizen na nag-complain kay speaker, so hindi niyo pa gagawin yan. So bakit niyo po nilagay yun? It was an error. Our signage was not properly worded. So we acknowledge our mistake and really disappointed at really the confusion that we have caused. Yun.
So, masaya na uli mga senior citizen. Unli. Oo, pwede na sa Unli discount na. Unli dapat yung 20%. Kasi diba? ang nakita ko kasing karatulad dyan, dapat limited na lang sa isang senior citizen, saka isang one food item. Isang item lang. Oo. Ang bawa sa senior citizen bibili ng isang espresso na tol, mag-apply lang yung 20% doon. Pero kung bibili siya pag higit doon, wala na. Full price na. Bawa ng isang cookie o kaya ay cake, di ba? Full price na. O dapat hindi daw ganon. So, tama naman. Yun ang sinasabi ng mga ko. Tama naman. Saka inamin naman nilang mali sila. Mali sila, totoo yan. Umaapela naman ngayon si Congressman Salceda sa Lustan's Coffee Corporation, ang local licensee ng Starbucks, na ituwid ang kanilang pagkakamali at paglabag sa batas. Pwede anyang makabawi ang Starbucks sa kanilang mga customer sa paglulungsad ng buy one take one offer sa mga senior citizens at PWDs gaya ng buy one croissant, take one beverage. Bukod sa Starbucks, sandali, iba bang coffee company may ganun ba? Buy one take one? Meron minsan pag may mga promo sila, di ba? O meron dito na lang tayo. Libreng donut. Alam mo, isang kape may libreng donut. Para daw makabawi man lang sa sobrang mahal ng kanilang kape. Pero bukod sa Starbucks, inireklamo rin sa hindi pagsunod sa batas ang Goldilocks, Marco Polo Hotel sa Pasig, at iba pang mga malalaking establishmento. Pero dahil kumikilos na ang Kamara at dapat gawin din ito ng mga concerned government agencies, for example, DTI, para hindi maabuso yung batas at tumunod sila. Hindi yung kung meron lamang magrereklamo, kailangan pa magpatawag ng hearing sa Senado at Kongreso, saka lamang aaksyon. Ayos. Bili ka na ng kape, paring Nate. Para sa kauna-una sa Pilipinas, mahal din. Ako si Mio Kirigunan. Tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Marimil Kirigunan. Kaya yung mga senior citizen, abay, hindi na ho nakangiwi. Nakangiti na! Samantala, LTFRB, abay, tiniyak ho na mayroong masasakyan ang mga pasahero sa mga ruta na walang nag-consolidate sa ilalim po ng PUV Modernization Program. Report mula kay Christian Manyo. Christian. Ray Aminado, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na may ilang rutas sa Metro Manila na zero o walang nag-consolidate sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program nang matapos ang deadline noong Disyembre at 31. Pero paglilinaw ni Attorney Sona Tamayo, Regional Director ng LTFRB sa NCR, karamihan dito ay short distance route lamang at ang mga ito ay nadadaanan din anya ng ibang linya na may mas mahabang ruta para saluhin ng mga maapektuhang pasahero. Bukod dito, ayon sa LTFRB, may ibang uri din ng public transportation na maaaring sakyan malapit sa mga apektadong ruta, katulad na lamang ng mga bus at tren. Matatandaan ang mga jeep na hindi nag-consolidate at hindi sumali sa PUV Modernization Program ay hindi napapayagang makabiyahe at ituturing ng kolorum pagsapit ng Pebrero 1. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian Manyo. Samantala naman, PCSO nakapagtala daw po ng 265 million pesos. Nakita sa isang araw. Wow! Dahil ba doon sa malaking papremyo na talagang tinatayaan ng ating mga kababayan, abay mantakin ninyo, yung more than 640 million kagabi ay tinamaan na. Now, meron pong isang target tamaan ng mga mananaya ng loto, yung Grand Lotto. Mamayang gabi na yata yun, ano ha? Wow! Kaya swerte lang yung makakakuha, no ha? Ating alamin sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, nakamit ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang pinakamalaki nitong isang araw lamang nakita sa loob ng 5 taon. Ito'y matapos makapagtala ang PCSO ng 265 million pesos na sales kahapon. Araw ito ng Martes kung kailan nga tama ka tinamaan. Higit kalahating bilyong piso ng 649 Super Lotto draw. Ayon sa PCSO, ito na ang pinakamalaking sales ng tanggapan mula noong October 14, 2018, kung kailan naman umabot ang prize pot sa 1.18 billion pesos noon. Iniugnay ng PCSO sa kanilang pakulong
handog pakabog. Ang pagdami ng mga tumataya o mananaya sa loto, makarang itaas nga sa kalahating bilyong piso ang base price ng tatlo sa mga 6-digit draw nito. Matapos naman tamaan ng 640 million pesos kagabi, tanging 655 loto draw na lamang ang mahigit kalahating bilyong pisong premyo na umabot sa 680 million pesos hanggang noong araw ng Lunes. Wala namang update pa itong PCSO kung nakubra na ng maswerte tag-iisang mananaya mula sa Maynila ang kaniyang panalo kagabi. Literal na mahihiga siya sa pera. Ha? Totoo yan. Literal yun. Baka magpagulong-gulong pa rin. Hindi sa pagkahigaan doon. Pwede bang makigulong sa pera mo? Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Tayo mamayang alas 9 ng gabi. Bobulahin ng Grand Lotto. At Ray, pahihigain kita. Sige. Pahigain mo ako, ha? Tapos pagbangon ko, may nakatikit na sa katawan ko. Ayun. Dahil ako na ang mananalo mamayang gabi. Pero siguraduhin mong tatayakan muna bago ka manalo. May ticket na. Yun. Naniniguro ka. Pagka-out sa opisina. Nagpasalamat naman si PCSO General Manager Mel Robles Ray sa pagtangkilik ng publiko sa games ng ahensyang nagbibigay rin naman ng medical assistance sa publiko. Una na pinanggit ng ahensya, pinag-aaralan nilang dagdagan yung mga parehong promo o special prize sa loto. Dahil epektibo itong mag-generate ng sales na nagagamit sa charitable activities ng pamahalaan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Break. Kaya good luck ho sa tatama sa loto mamayang gabi. Baka nga papalo na yan ng 700 million, ha? Ay, sus apo. Maswerte naman kung sino mananalo dyan. Samantala, suspect daw sa pagdukot at pagpatay sa negosyante at live-in partner abay na aresto sa may San Rafael, Bulacan. Report mula kay RH25, Grace Ansano. Grace. Gracia. Ikaw na, Gracia. Wala pa siya. Sa di pa rin po mga balita ay kinakasabo ng grupong pisto na mas malawak na kilos protesta bago matapos ang buwan ng Enero. Sa panayam po ng DZRH kay Piston National President Modi Floranda, tuloy-tuloy ang kanilang paglulunsad na iba't ibang anyo ng protesta hanggang sa mapuwersa. Ang LTFRB at DOTR para daw magbagong kanilang desisyon. Anbog kay Modi Floranda, malinaw ang desisyon ng operators na hindi sila papasok sa consolidation para hindi mabaon sa utang. Samantala, inumaga nga ho ang transport caravan ng Piston at ng Manibela. Diyan po sa may Welcome Rotonda kung saan may 5,000 individual, 300 jeepneys ang lumahok. Tuloy-tuloy po tayong maglulunsad ng ibang mga protesta at pwede pa naman tayong umano sa pinunligal ng programa, no? Dahil mismo yung ating sinatawan sa loob ng Kongreso ay kino-question nila yung programa ng modernization program. Bago matapos itong buwan ay magkakaroon po ng isang nationwide na pagkilos. Ano po ito? Transport strike or transport caravan? Iba't ibang anyong protesta po. Samantala naman patuloy pong magdudulot naman ng malawakang pagulan sa buong Mindanao ang shear line. Ayon po sa panayam ng DZRH kay Chanel Dominguez, weather forecaster ng Pag-asa, posibleng magtagal ang epekto nito sa Mindanao hanggang sa Sabado. Asahan na hihina ang shear line pero makaka-apekto pa rin ito sa Davao Region at Caraga. Ayon po sa NDRRMC, nagpapatuloy ang evacuation sa Davao Region dahil sa baha at mga landslide. So ngayon po, nasa Mindanao po talaga siya nakasentro po. At yung nakikita po natin sa mga datos po is aabot pa po ng January 20, possible po makapekto po yung shear line lalo na dito sa may Metro Davao. Samantala naman, ibalikan na report mula kay Grace Ansano. Grace. Arestado ang grupo ng umano'y tinuturong nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa isang negosyante habang naswerteng nakaligtas naman ang babaeng live-in partner ng biktima. Kinilala ang naarestong sina Renato Adricula, 33 taong gulang, at isang Junior Adricula, 23 anyos, at ang sinasabing kaanak din ng mga ito na si Sunny Akur
44 na taong gulang, kabilang sa naaresto ay isang babae na kasamahan di umano ng grupo na kinilalang si Marinela Feliciano, 29 anyos, Nilo Arcilia, 51, at helper. Gayun din itong Ben Acop na 48 taong gulang, pawang mga residente ito ng Barangay San Roque sa San Rafael, Bulacan. Batay sa report ng PNP, madaling araw noong araw ng Martes o kahapon, nang dukutin at kapilitang tangayin ng 3 katao ang negosyanteng si Rafael Reyes at ang live-in partner nitong si Lydia Bermejo. Habang sakay ng truck na kargado sila ng mga beans at mula sa Subic nang sapitin nila ang at ito ay biglang pinara at tangayin ng grupo. Itong dalawa itinapos at piniringan pa ang mga mata hanggang sa makarating sa bahagi ng itong isang barangay sa naturang bayan. Kwento ni Bermejo, mula San Rafael, Bulacan ay ibinyahe sila patungong Nueva Ecija at saka itinapon sa pag-aakalang patay na nga siya. At agad na humingi ito ng saklolo at ito nga isang residente ang tumulong at ipinarating sa PNP ang pangyayari. Agad nagsuplong ang mga ito at ikinasa naman ng PNP ng San Jose City ang pakikipag-ugnayan sa San Rafael Police Station. At dito na, kinabukasan, arestado at ngayon ay sinasampa na ang kasong serious illegal detention with murder at frustrated murder ang isinampang kaso laban sa mga suspect. Yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, Grace. Samantala naman, idineklara pong fire out na ang 3 araw na sunog sa isa-isang oil mill sa Alaminos, Laguna. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 7 ng umaga kanina, tuloyan pong naabula ang apoy. Wala namang naitalang mga nasugatan o namatay sa naturang sunog, maging sa mga tauhan ng oil mill, maging sa mga bumberong rumesponde sa naturang sunog. Pinayuhan naman ng Canadian government ang kanilang mga kababayan na bibiyahe sa Pilipinas na mag-ingat dahil nga daw po sa krimen, terorismo, kidnapping at civil unrest sa ilang lugar sa bansa. Abay, 17 lugar daw po itong binabanggit ng Canadian government. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao, Bukidnon, maging sa Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental. Abay, karamihan puro sa Mindanao, no ha? Misamis Oriental, Cotabato, Sarangani, South Cotabato, Zamboanga del Norte, del Sur, Zamboanga Sibugay, at maging sa may Sultan Kudarat. RH Break Time. Samantala, ito muna tayo sa showbiz ni Miss Aliyah Ikatlo. Si Papa P. Papa P. Gusto raw gumanap bilang talaga? Meron bang gagawing pelikulang sa tungkol sa buhay ni ano? Ha? Ni ano? Marcos Sr. Yun. Kay Apo Marcos. Ayun. Ating alamin sa report ni Miss Aliyah Ikatlo. Miss Aliyah. Lakay Ray, isa sa mga dream role ng aktor na si Piolo Pascual ang gumanap sa biopic ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Piolo, nais niya raw daw kasi na magkaroon ng proyekto na outside the box at hindi yung karaniwang ginagampanan niya sa mga rom-com na genre. Paliwanag pa ni Piolo, lumaki rin daw siya sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Isa pa ay nagtrabaho din daw ang kanyang ina sa Malacanang, kaya very prominent para sa kanya si Marcos Sr. noong siya'y bata pa. Nang tanungin kung kailan niya balak gawin ang pelikulang ito, ang sabi lang ni Papa P ay sa tamang panahon raw, pero definitely ay hindi raw sa ngayon. Samantala, noong 2009 ay ginampanan ni Papa P ang buhay ni dating Senator Ninoy Aquino sa isang TV drama anthology series at hindi sa pelikula. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Break Time. Thank you. Salamat, Miss Aliyah Ikatlo.
Hoy, sandali lang ay bago po tayo magpaalam, ano ho, abay nabalitaan ko na may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Nakaka-excite naman. Abay, abangan po natin to, ano ho, sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin po ang DZRH, ang DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. RH Break Time. Thank you. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa programang Break Time. Minus po sinala kay Mayor Deo Macalma at Miss Thea Pecho Corpus. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsaglit ho ang programang Balansyado nina Henry Uri at Karen Oyong. Pilipinas ang oras, alas 5:05 ng hapon.